lahat, congratulations sa leadership, pagtsatsaga, pananalangin, pag-iyak, lalo tigit sa paninindigan ni Sister Beverly and the whole leadership na kaya umabot kayo ng 4 na taon. It's because of the grace of God. It's because of your love to the souls. Yung pagmamahal nyo sa mga kaluluwa. Grabe, yung pag-iyak nyo sa bawat isa. So kaya alam ko po na nabindicate po ang ministering ito dahil totoo ang inyong puso sa Panginoon. Amen. Kaya po sa Diyos ang papuri and congratulations and blessed anniversary po. At marami pa nawang anniversary po ang maipagdiwang po natin sa Prayer Warriors. May mga dinaan ng bagyo pero nakabangon. Sabi nga po nagtagumpay at naitaguyod po at nanatili ang ministeryong ito. Purihin ang Panginoon. Praise God. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa kanyang mga salita. Ama namin Diyos, sa oras na ito, Lord. Una po, sa iyo po, O Diyos namin, nais na iparating ang lahat ng amin pong kapasalamatan. Ang lahat ng aming papuri, ang lahat po, O Diyos, ng kagalakan na meron kami ngayon. Lord, sa mga nagpatutuo kanina, Lord, na kung paanong naranasan nila ang kapangyarihan ng panalangin ng may pagkakaisa, panalangin na mayroong pagmamalasakit, panalangin ng isang totoong puso. Totoo po, Lord, na sinabi mo that the prayer of a righteous man availeth much. Panginoon, Lord God, tiningnan mo po ang puso ng bawat isa. At dahil, Panginoon, nalugod ka, kaya naman, Lord, ang mga dalangin na ginawa, Panginoon, sa loob ng 4 na taon, marami pong napagpala, maraming pinagaling, maraming himala ang naranasan, maraming pagtatagumpay. Kaya po sa oras na ito, Lord, para sa ika-4 na taon nila, Lord, for this very message, Lord, na galing sa iyo. Lord, continue, Lord God, to bless everyone dahil ang mga salita mo'y pinagpala mo na. Pero Lord, ang bawat isa, Lord, alisin mo ang mga kabisihan, alisin mo dakilang Diyos, Lord God, ang mga distraction sa isipan, sa kapaligiran. At Lord, na matanggap namin ang mensahe mo for these 4 years, O God. Ama, salamat, Lord. Salamat po ng Espiritu. I'm just your instrument. I'm just your speaker tonight, but you are the one that will preach, that will teach, that will minister, that will touch to everyone's heart, Lord. Salamat po. Salamat po sa 4 na taon at sa mensaheng iyo pong ipaparating sa amin. Purihin ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, hindi po ganun kaganda ang ating camera kasi ang gamit ko po yung laptop ng Huawei. Ang camera ng Huawei po ay nasa board niya. So, kaya hindi ganun po kaayos. Pero, tanggalin ko na lang po kaya ang camera. Okay lang ba? So, ang atin pong pag-uusapan ngayon is tungkol po sa tagumpay na ipinagkaloob ng Panginoon, hindi lamang po sa loob ng 4 na taon na ito ng inyong anniversary, kundi maging po sa buong buhay natin, sa bawat isa sa atin. Sabi po ni Beverly, Nay, bahala ka na kung anong leading ng Panginoon, about blessing or about victory. So sabi ng Panginoon sa akin, they are already blessed and blessing is given. So gusto kong ipahayag sa kanila na ang bawat isa sa kanila ay tagumpay sa kanilang buhay. Actually po, muntik nang ang ating topic ay maging tagumpay sa panalangin. And thanks God po dahil ito yung mensaheng gustong iparating ng Panginoon po sa bawat isa. Praise God. Victory is mine. Nakita niyo po ba yung image na nilagay natin? Nakaluhod, tumutulo yung kanyang luha. Alam niyo po, dito pa lamang po sa image na ito na nilagay natin dito, ito po yung buhay ninyo, mga kapatid. Ito yung buhay ng bawat isa. Sabi nga po diyan, sa daming laban ng buhay natin, sa dami nating pinagdadaanan sa ating mga buhay, pero po alam niyo po yung pagluhod natin, yung pag-iyak natin, yung paglapit natin sa Panginoon. Yun po ang ikinagagalak ng Panginoon. Doon po natutuwa ang Panginoon. At ang Panginoon, nariyan ka agad, to the rescue agad, He will manifest. Sabi na Exodus 3:7 and 8 po, for this topic,
Sabi ng Panginoon, narinig ko ang inyong pag-iyak, ang inyong pagdaing. Alam ko ang inyong mga paghihirap. Nakita ko ang inyong mga pagtitiis. Kaya naman ako'y bababa upang kayo ay dalhin sa lupain na kung saan ay masagana sa lahat ng bagay. So, gusto ko pong iparating sa inyo na ito pong topic na ito, itong mensaheng ito, sa bawat isa sa inyo sa oras na ito. Angkinin po natin ito, ang tagumpay ay akin. Sa anumang pong inyong kalagayan ngayon, sa anumang dinadalangin ng puso ninyo, sa anumang hinihiling nyo sa Panginoon, sa anumang pong inyong hinaharap ngayon, karamdaman man yan, financial man yan, relasyon man yan, ministeryo man po yan, so personal struggle, whatever it is, ngayon pa lang po, let us declare it in our life that victory is mine. Bakit ba sinasabi ng mensahe ngayon na ang katagumpayan na ito ay para sa iyo? Sabi po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God. Salamat sa Panginoon who give us the victory through our Lord Jesus Christ. So hindi dahil tayo ay magagaling kaya tayo ay nagtagumpay. Hindi dahil sa tayo ay matiisin, hindi dahil sa tayo ay matatalino, hindi dahil sa tayo ay nagtapos sa pag-aaral, but because of the Lord Jesus Christ. Andito tayo, mapo tayo sa ika-4 na taon, o kaya yung Christian life natin, baka 30 years ka na, 20 years ka na naglilingkod sa Lord. 10 years na ikaw ay Kristiyano, marami kang pinagdaanan na bagyo, marami kang pinagdaanan na madilim, na sitwasyon ng buhay. At maaring sugatan ka, maaring umiyak ka, maaring nawasak ang puso mo. But thanks be to God right now. Ngayon, pwede mo usalin sa puso mo, salamat Panginoon, andito ako because of you. Nagtagumpay ako sa buhay na aking pinagdaanan. Hindi dahil sa ako ay magaling, because of you, Lord Jesus. Sabi po dito, pag-usapan natin yung tinatawag pong katagumpayan or kaya yung salitang victory. Ano po? Kasi po marami ang nabigo, marami ang hindi kinaya ang buhay. Marami ang sumuko even nung pandemic, hindi nila nakayanan yung mga pinagdaanan nila. Maraming na-depress, marami daw pong nagkaroon ng mental problem. Ang iba nagkasakit talaga, at ang iba ay talagang nga po ay hindi nila napagtagumpayan at sila po ay namaalam. So, napakahalaga pala sa buhay natin na balikan natin ang ating mga sarili at tingnan natin, Lord, ito ako. Dahil nagtagumpay ako sa laban ng buhay ko. Ito ako, Panginoon, dahil Panginoon sa'yo. So, what is this victory? Greek word of victory ay ito po palang ibig sabihin ay Nike or Nikao. Means to be victorious or to conquer. Yun po ang ibig sabihin po ng Greek word. Sa Hebrew word po ay Zia. Ibig sabihin po ay triumph, win, conquest, o kaya po ay success. Yun po ang ibig sabihin po ng victory sa Hebrew word. Sabi dito, an act of defeating an enemy or opponent in a battle. Marami tayong kaaway. Sabi ni Ephesians chapter 6. Hindi natin nakikita. Hindi sila mga laman at hindi sila mga dugo. At sabi po doon, sila yung mga espiritu na hindi na natin nakikita, mga hukbong espiritual na may kapangyarihan. Ano po? So, pag sinabi pong tayo ay matagumpay sa buhay natin, ang tagumpay na ito ay para sa atin, ibig sabihin, this is an act of defeating an enemy. Hindi mo lang alam na as you are kneeling down before the Lord, pagluhod mo pa lang, libo-libo ng mga kaaway ang nawawasak. Ay tinaas mo pa yung kamay mo. Ang iba, hindi na kinakaya, dumadapa na. At pag tinulo mo na yung luha mo, pagka ang luha mo'y umiyak na, hindi kayang tiisin ng Panginoon ang kanyang anak. Lalo tigit kapag katumulo na ang kanyang luha. Tingnan niyo po yung ating mga anak ngayon. Pag umiyak yan, ang ating tingin agad, tinitingnan agad natin, bakit umiiyak yan? Kung ano ang kanyang pangangailangan, kung ano ang kanyang sitwasyon, andun kaagad tayo. So it is an act of defeating an enemy or opponent in a battle, achievement of mastery or success, and any struggle. Lahat po tayo nag-struggle sa buhay. Sabi ko nga po doon sa post, kahapon,
hindi madali itong taon na ito ng 2024. Yes, walang pandemic, pero hindi po madali. Grabe ang laban. Ano po, labang spiritual, labang emotional, labang mental, ano po, labang financial, labang relasyon. Grabe po. But sabi dito, biblical meaning of victory defined as overcoming. So ang tawag sa iyo kapatid ngayon, you are overcomer. Sabihin mo sa iyong asawa, overcomer ka. Sabihin mo sa iyong mga anak, overcomer ka. Or winning in a competition or struggle over an opponent or difficult problem. Siguro palakihan ng problema dahil lahat tayo may problema. Ano po, the Bible teaches us that we have already been given the victory. Kaya dito pa lang po sa introduction, ano po, ito'y para sa iyo, ito'y para sa akin, sa bawat isa sa atin. That's why, dapat lang talaga deserve ng Panginoon na tayo po'y magbunyi ngayon. Tayo ngayon ay magpasalamat, tayo ngayon ay magsaya dahil dito sa tagumpay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Why? Because God knows we can do it. Alam ni Lord, hindi natin kaya kahit gaano tayo kagaling sa buhay. Ano po ako, sabi ko nga sa inyo, 38 years ako na nagpapastor. 37 years kaming mag-asawa. Ano po, pero kahit na ako'y bishop, kahit ako'y matagal ng pastor, lahat po ng problema pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko din po yan. Ano po, there is no exemption in struggles in life. There's no exemption in problems. Hindi talaga po natin kaya. We are nothing, sabi ng John 15, we are nothing apart from Him. Wala talaga tayong magagawa. Kaya sabi dito, God knows you can't do it. Kaya sabi po doon sa ating teksto, thanks be to God. Salamat sa Lord. Kaya po hindi mo sasabihin, Lord, salamat sa sarili ko, no. Talagang masasabi natin, Lord, salamat po, andyan ka. Hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Totoo ang iyong mga pangako. Hallelujah. Kaya siya ang gumawa. That's why He did it for you and me. Sabi dito po, siya ang nahirapan, tayo ang nanginabang. Say amen. Ano po, siya yung namatay, siya po yung nagdusa, siya po yung hinagupit, tayo ang nanginabang. Thanks God, nakakaiyak po. Ano po, siya ang nahirapan, tayo ang nanginabang. Thanks God for this life. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And Jesus modeled when He prayed, Father, not my will, and yours be done. Hindi kaya ni Jesus, ano po, sabi niya, ibibigay ko na lang po sa iyo. Kung ano po yung gusto mo, yun na po yung pangyarihin mo. Hindi niya kayang labanan yung kalooban ng Ama. Ano po sa buhay natin, hindi tayo makapamili kung anong klaseng problema, hindi tayo makapamili kung anong klaseng burden. Ano po, sabi nga ng iba, pagka may nakikita ka na nagpo-post at namamatay ang kamag-anak, sinasabi nila, ba't ikaw pa? Bakit sa'yo pa yun nangyari? It is because we cannot choose ano po, the kind of journey. Hindi natin pwede sabihin, Lord, pwede bang tama na yung baku-bakong daan, tama na yung dilim, tama na yung hirap, tama na po yung sakit. Hindi natin masabi. God only knows our journey. Kaya ang gagawin lang natin is to surrender our life. Lord, suko na po ako, bahala ka na. Kung ano ipahintulot mo, mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Kung daanan ko man ito, andyan ka naman, Panginoon. Ano po, alam niyo yung testimony ko po sa inyo, last June, ako po ay na-CT scan, na ako po ay mayroon po nga bukol sa loob po ng skull, inner table, na sabi po ng aking neurologist, sabi po niya, walang gamot yan, walang solusyon yan, hopeless yung case mo. Ang sabi niya, i-intend mo lang na pag yan ay lumaki, ang mangyayari lang, pwedeng mawalan ka ng memory, lost memory, dahil sa bukol mo dyan sa brain. Or di kaya ikaw ay mabubulag, o di kaya naman sabi niya, hindi ka makakapagsalita or mapaparalyze ka. So sabi ko, Lord, hopeless daw, wala daw gamot, wala daw solusyon. Alangan naman, lagariin yung aking bungo para kunin yung bukol. So sabi ko, Lord, ano po ang mangyayari? Ano po ang dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon sa akin, bukol lang yan, may Diyos ka, anak. So I trust, I pray, at kinalimutan ko yon kasi hindi ko yun kaya. Ano po, hindi rin kaya ng doktor, wala din solusyon, so binigay ko sa Panginoon. At ako po ay pumunta sa iba't ibang lugar, I preach in different churches, in different places, at ito po ang napakagandang testimony. Sabi ng Lord, tawagin mo lahat ng may karamdaman, magpatong ka ng mga kamay, at sabihin mo, pinagagaling ka ng Lord. Alam niyo po yung isipan ko, Lord, kung ako nga may bukol din ako sa brain,
into my inner skull. Sabi ng Lord, it means, ibig sabihin yan, ikaw, hindi kayong manggagamot, ako yung manggagamot. Na ikaw mismo, kailangan mo ang pagpapagaling ko. Na hindi ikaw ang makapangyarihan, kundi ako. And marami pong gumaling, maraming gumaling. Pag-uwi ko po ng bahay, sabi ko, Lord, maraming gumaling. Ako kaya, kumusta ako, Panginoon? And thanks God. Totoo po yung ating teksto. Na sabi doon, thanks be to God who give us victory. Yung isang araw, tumawag po yung aking neurologist, tumawag po yung nag-CT scan, sabi po nila, ang iyong bukol ay clear na. Pinacheck ulit sa dalawang espesyalista na mga neurologist, pinacheck ulit po, sabi nila, same po ang sinasabi nila lahat. Sabi nila, all is clear. Praise God, hallelujah. Sa mga panahon hindi na natin kaya, sa mga panahon na hopeless po tayo at walang magagawa ang doktor, walang magagawa ang mga gamot, wala ka ting magagawa. Si Lord may magagawa. He knows we can't do it and God did it for us. Nahirapan siya, sabi ng Panginoon, bawat hagupit na tumama sa akin, karamdaman na gumagaling sa iyo. Kaya sabi niya, bahala ka na at hindi ko na po susuwayin ang iyong kalooban, Ama. Let your will be done. Kaya po nung ako ay nagkaroon ng ganun kayo, sabi ko, Lord, bahala ka. Ikaw naman na nagpahintulot nito. Ang sabi nga po dyan, and si Lord, gusto niya lang iparana sa atin, ano po, na madako tayo doon sa mga ganung hopeless case para kapag ka naranasan natin yung himala, ay masasabi natin, thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Siya lang ang bida. Siya lang po yung ating pasasalamatan. Hallelujah. And Luke 22:42. So, to change your life from being a victim to become victorious, then, sabi po dito, to change your life is changing your thinking. Ngayon po, ano bang iniisip nyo? Ano ba ang inyong pinagdadaanan? Ano ang inyong kalagayan? Ano po, balikan natin yung ating teksto. Ang sabi po ng ating teksto, thanks God who give us victory. Sabi po ng ating tema ngayon, ng ating pong topic ngayon, victory is mine. Para ito sa'yo. Amen? Isipin mo ngayon na ano man ang iyong pinagdadaanan, yan ay pagdadaanan mo lang. At yan ay hindi mo yan destiny. That is not your divine destiny. That is just a part of your journey. Sabi ko nga sa inyo, sa pagsasalita ko sa mga nakaraan, dadaan lang po yung gabi, mag-uumaga din. Amen? So, change your perspective. Hallelujah. You cannot control your thoughts, then surrender it to God. Sabi dito sa 2 Corinthians 10:5, Lord, bihagin mo ang aking isipan. Ipabiyag natin sa Lord ang ating isipan, hindi yung worry ng worry. Kasi ang isip natin, bilang ito ay laman, ang gusto nito mag-isip na mag-isip. Ang tawag po doon, overthinking. Ano po ang gusto nito? Kapag siya nag-isip at nasubra ng pag-iisip, ang mangyayari po sa kanya, mag-worry naman siya. Pero sabi ni Pablo, nakatulong ba yung pag-iisip mo na yun, yung pag-aalala mo? Nagdagdagan ka ba ng kahit na isang oras? Sabi po doon, hindi. Kaya ang sabi po dyan, ibigay mo lang kay Lord. I-surrender mo lang sa Panginoon. Because God knows you can do it. Kaya sabi po dito, that's why He did it for you and me. Ginawa niya na po, mahigit 2,000 taon. At napagtagumpayan niya po ang lahat sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. Dako tayo sa number 1. 3 points lang po tayo. Victory is a free gift. Tanungin ko po kayo ngayon, sa mga napagtagumpayan mo ba sa buhay mo? Sa mga pinagdaanan mo ba? Sa pinagdaanan ng prayer warrior na 4 na taon? Tanong ko po, dahil ba magaling ba tayo? Dahil ba tayo ay prayerful? Dahil ba tayo ay magaling manalangin? Lahat po yan, regalo lang sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ginagawa lang natin yun kasi sinabi ng Panginoon, manalangin kayo ng walang patid. Ito na, nananalangin na kami, Panginoon. Kahit anong panalangin natin, kung hindi naman tayo diringgin ng Panginoon, kung hindi naman kikilos ang Lord sa buhay natin, amen. So wala pong mangyayari. Thanks God. Dahil ang anumang katagumpayan sa ating buhay, ito ay isang libreng regalo sa atin ng Panginoon na walang kabayaran. Hallelujah. He gave us His Son to be our victory. Ano po? Ibinigay niya sa atin. Sabi po niyan, the darling of heaven, crucified. Di ba po? Ibinigay na sa atin ng lupa. Ibinigay na sa atin ng langit. Ibinigay na sa atin ng hangin, ang lahat ng bagay.
In 6 days creation, binigay sa atin ang lahat. Pero hindi pa rin doon natapos. Ibinigay niya pa ang nag-iisa niyang anak para sa atin. Ganon po tayo kamahal ng Lord. Hindi pa natin siya mahal, hindi pa natin siya kilala, mahal na tayo ng Lord. Hello? At kahit na sino ka pa, kahit ano pa ang iyong pagkatao, ang sabi po diyan, mahal ka ng Lord dahil mahal ka niya. Not because. Hindi dahil magaling ka, o hindi dahil ikaw ay mahina. No. Mahal ka ni Lord dahil mahal ka, period. Amen? So praise the Lord. Thanks God for His Son. Thank you for His Son, Father God, our Lord Jesus. And this is freely given unto us. Salamat sa regalo mo. Ano po? Nabuhay para sa amin. Hindi lamang hangin, hindi lamang langit, hindi lamang po itong mga punong kahoy, kundi iniregalo niya sa atin ang kanya pong anak. Ayan po, magdi-December na naman. Minsan kasi parang hindi magandang talakayin yung tinatawag po na si Lord ay regalo sa atin. Parang December lang dinatalakay ng marami. Pero actually, every day we can discuss it na tayo po ay mayroong tinatawag po na regalo na galing sa Kanya. Ano po, ito yung buhay niya para sa atin. Dahil po sa sobrang pagmamahal niya sa atin. He delivers the godly from temptation. Hallelujah. Alam niyo po, you are not religious but you are godly person. Ano kasi yung religious, makikita mo lang yan siya, nakagaling sa labas ng ng simbahan, nakaload hanggang doon sa stage. Pero paglabas niyan, wala rin bagong buhay. Pero tayo ang tawag sa atin godly. Amen? And He delivers us from temptation. No weapon formed against you. Walang anumang sandata o kaparaanan o kapangyarihan ng kaaway na tatalab sa iyo. Binabasa ko po ngayon, nasa reading pa ako ngayon ng Book of Numbers. Ano po sa aking spending time sa aking curriculum. Nasa Numbers po ako ngayon. Inulit-ulit ko po yung Numbers 22. Inutusan ni Balak si Balaam. Sumpain mo yan, Israel. Pero ano sabi ni Lord? Hindi mo pwedeng sumpain ang mga pinagpala ko. Hindi mo pwedeng sumpain ang mga minamahal ko. Amen? Alam niyo po, no weapon formed against you that will prosper because that is your heritage, being the servant of God, being the child of God, and the righteousness is from Him. Hallelujah. Walang sandata, walang sumpa na tatalab sa iyo, kapatid. Sumpain ka na ng lahat. Hello, ng lahat ng magkukulam at sabihin sa iyo ng mga kamag-anak mo pa o kahit na sino pa man yan at sabihin sa iyo ang lahat ng negatibo at lahat ng sumpa. Hindi yan tatalab sa iyo. You are the beloved child of God because there is no weapon formed against you. Walang anumang sandata, amen, natatalab sa iyo. Walang anumang sumpang tatalab sa iyo. Dahil matapos na si Lord ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at siya muling mabuhay, sabi ng Panginoon, it is done. It is finished. Tapos na ang laban. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, dadaanan lang natin to kasi dito sa mundo hindi talaga to perfecto. Kaya nga po ito susunugin to ng Lord. This earth is reserved for fire. Ano po sabi ni Lord? Hindi na sa baha, kundi sa apoy na. Because this earth is sinners. Ano po, sabi ko nga po, itong mundo na ito ay it is going worse to worse na po ito. Talagang hindi talaga perfecto dito. Talagang may karamdaman dito. Talagang mayroon ditong mga magnanakaw, mayroong mga mapang-api. Ano po, mayroon ditong masasama. Ano po, at maraming problema. Kaya nga ang gagawin ni Lord, pag bumalik siya, in the twinkling of an eye, ang unang gagawin ni Lord, ay babaguhin niya muna itong katawan natin ito dahil itong katawan natin ito ay panlupa. Kaya itong katawan na ito, pag naulanan, ay ito'y sinisipon. Pag na ito po ay nagkakaproblema, ito po ay nasasaktan. Ito yung unang papalitan ni Lord ng incorruptible body. Pag napalitan na ito ng Panginoon, and then, irarapture tayo ng Panginoon, aangat tayo, kasi glorious body na tayo. Amen. At habang nandiyan tayo sa alapaap, in 7 years, dito naman sa lupa, nakakaroon na tribulation. And the last 7 years, ito po ay lilipulin ng Panginoon kasama ng Antichrist. Ano po, mahabang istorya ang eschatology, the final things. Ano po, and then, saka lang po ng Panginoon ibababa ang langit at ang lupa at tayo po ay naroon. Amen. Praise God. Hallelujah. Because we are His beloved. So we must claim our inheritance, our birthright given to us by God. So ano ba talaga ang inheritance natin? Our inheritance is the Lord. Ano po? Our birthright. Sabi po ng Panginoon, Isaiah 46, 3 and 4, ano po sabi ng Panginoon, nilikha kita. Kaya hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Dahil nilikha kita.
hanggang pagtanda mo, hanggang pumuti ang buhok mo, ay hindi kita pababayaan. That is our birthright. We are conqueror. We are overcomer. We are beloved. We are blessed by God. We are successful. Amen? So that is our birthright. Kailangan na po natin bawiin ito. Ano po, matagal na tayo niluko ng kaaway. Lumaki tayo sa pamilya na sinasabi sa atin, mga masasamang salita. Sasabihin nila sa atin, mahina ang ulo mo, sakitin ka. No, ang sasabihin natin, I am blessed and no one can change it. Yun ang sabi po, ano po, ni Balaam kay Balak, paano ko isusumpa ang isang taong pinagpala? So sasabihin po natin, I am blessed and nothing can change it. Ako ay pinagpala, ako ay mahal ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang sarap po ng ating topic na ito, that victory is for us. Hallelujah. 1 John 5:4 and Ephesians 6:16, Mark 11:22 to 24, and 2 Peter 2 hanggang 9. Mamaya po, ano natin yan sa screen. Hallelujah. And number 2, the Bible characters who started and finished strong or victoriously. Pag-usapan natin, maganda po na pag-usapan natin po, sino yung mga tao na nakaranas po ng laban sa buhay, ano po, pero po nagtapos sa pagtatagumpay. Hallelujah. Si Joseph, ano po, binugbog, sinaktan ng sariling kapatid. Ano pa po ginawa? At muntik na siyang patayin. Ibinenta po siya. Hello. Sino nakakaranas sa inyo ng ganon? Kamag-anak mo mismo ang nananakit sa iyo. Kamag-anak mo mismo, kadugo mo mismo. Hello, ang hinuhulog ka sa malalim na sitwasyon ng buhay. Unless na ikaw ay katuwa, na ikaw ay umaangat. Ano po, sabi nga dyan, crab mentality. Pag nalamang ikaw ay umaangat, yumayaman, gumaganda ang buhay. Unless na natutuwa sila, hindi, pinagkakaisahan ka pa. Ibig sabihin, dinaanan mo yung buhay ni Joseph. Pero po, ano pong ending ng buhay ni Joseph, mga kapatid? Ano po, matapos siya ibenta, doon pinagbintangan siya. Nakulong pa siya, nang wala naman siyang kasalanan. Pero hindi si Lord natapos doon. Amen. Yung istorya ng buhay ni Joseph hindi natapos doon. Naging second to the governor po siya. Amen. Naging second to the Parao po siya. At dahil kay Joseph, na-bless po ang Parao. Na-bless po ang buong Ehipto. Dahil kay Joseph. Alam mo ba, na dahil sa iyo, kaya bless ang family mo. Inapi-api ka nila, kinakawawa ka nila, pinag-uusapan ka nila, sinisiraan ka nila. Pero ang totoo, kung alam lang nila, dahil sa iyo, nabibless ang pamilya nyo, ang clan ninyo. Dahil sa iyo, hello. Because you are Joseph over your family. Si Esther po, ano po, nagtagumpay siya kay Haman, who is jealous and insecure. Ano po, masyadong siloso at masyado siyang pinagsilosan. At masyado po siyang pinag-aisipan ng masama at siya po ay gusto na ipapatay. Pero po, yung nangyari kay Haman, ano po, yun yung plano niya kay Esther. Alam niyo po ba yun ang mangyayari sa kaaway? As you are praying, Lord, I reverse all the negative utterances and curses of the enemy. Ibig sabihin, binabalik ko sa kaaway ang lahat ng sumpang sinasabi niya, ang lahat ng plano ang masasama niya. Alam niyo po, kung ano ang plano ng kaaway sa iyo, ano po, sa kanya yun mangyayari. Sinabi po yan sa akin. Ano po, sabi sa akin, narinig ko, lumalaki ako, sabi sa akin, ikaw, ay lalaki ka, na ikaw, ay bubuntisin lang ng mga lalaki, at pagkatas iiwanan ka, iba-iba ang magiging ama ng anak mo. Yun ang narinig ko sa kanila, ganun. Pero ako po, bata pa noon, sabi, isipan ko, ay hindi mangyayari sa akin, Lord. Sabi sa akin, ikaw, ay gagapang ka na para ikang ahas sa hirap. Sabi ko, aba, hindi, in Jesus' name. Ano po, bata pa ako. Ano po, ay kinukontra ko yung narinig ko. Sabi sa akin, ikaw ay bubo, ikaw ay tanga, ganun po. Ano, napaka sobrang sumpa at masyadong grabing pagmumura ang mundo, ano po. Pero alam niyo po, nang lumaki na kami lahat, yung po nagsalita sa akin ng ganun, nangyari sa mga anak niya. Kaya yung anak niya, may Jamaican, may American, ano po, may African, iba-iba pong nationality. Ano po, yung kanyang mga apo. Pagkatapos po, nawala lahat ng kanilang mga ari-arian, naghihirap po. Nagtinda na lang po ng prutas sa isang tabi sa palengke. Hallelujah. And thanks God, ano po, dahil sa Panginoon. Nakapagpatapos tayo ng mga anak. Ngayon po, ang aking mga anak nasa Dubai. Praise the Lord. Dahil sa Lord. Hallelujah.
Kaya huwag kayong maniwala sa sumpa na sinasabi sa inyo ng kaaway. Manalangin lang po kayo. Ang sabi po dyan, yung sumpa kay Esther at plano kay Esther nangyari po kay Haman. Hallelujah. David, ano po? Overmaking Goliath. Ano sabi ni Goliath? Ay nako, ikaw para kang putong lupa lang. Sabi niya, ikaw ba lalaban sa akin? Wala na bang malaki-laki sa'yo? Hello. Alam niyo po, tandaan po natin, we have a big God. Amen. Maliit ang kakayanan mo, maliit ka lang. Kung ang pinag-aralan mo ay limitado lang. Alam mo po, kapatid, may Diyos ka na malaki. May Diyos ka na magaling. May Diyos ka na mayaman. May Diyos ka na makapangyarihan. Hallelujah. At lahat ng yan na panlalait sa iyo ng kaaway, hallelujah, ay ibabagsak ng Panginoon. Si Ruth po, over famine. Ano po, kung titingnan po natin, grabe yung pabor na nakuha niya. Sabi ni Boaz, sadyang maghulog kayo yung leftover doon. Ano po, sabi doon, purposely giving from the Lord. Ano po, naghulog ng sadya, kaya pag-uwi niya, napakarami niya. Alam niyo po ba na marami tayong blessing ngayon na hindi natin hiningi kay Lord pero tinanggap natin? Hello. Marami tayong pagpapala ngayon. Marami po tayong tinatanggap kay Lord na hindi na natin hiningi sa Panginoon. Kasi kayo po mga prayer warriors, mga intercessors, minsan po, ang dami niyo pinapanalangin na ibang tao. Minsan ang totoo, aminin niyo, minsan nakakalimutan niyo na ang sarili niyo. Pero alam niyo po, kahit nakakalimutan niyo ang sarili niyo, hindi kayo nakakalimutan ni Lord. Ano po? Si Lord po, alam niya kung ano ang kailangan mo at magpapasaya sa iyo. At si Lord pag nagbigay, palagi pong labis. Ano po? Lagi pong labis, higit pa sa inaasahan mo. Minsan si Lord, masurpresa pa si Lord. Ano po? Si Job po, over death and distress. Ano po? At the end of the life of Job, nagdoble na magaganda ang mga anak niya. Nagdoble ang kanyang kayamanan. Tumanggap si Job ng double blessing. Kaya huwag ka matakot sa mga nawala sa iyo. Kaya i-restore yan ng Panginoon. Kaya yan i-vindicate ng Panginoon. He is the best restorer. Amen po ba ang Panginoon? Hallelujah. At pag yan ni-restore ni Lord, yung kabuhayan na yan sa buhay mo, double po yan. Doble po. Hallelujah. And si Joshua. Amen. Sabi po doon, hindi man lang siya gumawa ng siya pagpawisan. Sabi po doon, kusang bumagsak po ang walls of Jericho. Ang sabi doon, ang kapal ng walls of Jericho, 2 daw pong jeep ang magkakasya sa kapal ng walls of Jericho. Kaya ba nila yon? Wala naman silang kakayanan. It's because of the Lord Jesus. Amen. Kaya na-conquer nila ang promised land. Hallelujah. Kaya po kahit gaano kakapal pa ang paghahadlang ng kaaway sa buhay ninyo, kahit po'y bakudan pa ng kaaway, no one can stop, no one can hinder the blessing that is going on your way. Amen po ba? Hallelujah. And sabi ng Panginoon, the Lord is not yet finished to you. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, kapatid. Pinupulfill pa ng Panginoon yung divine plan niya sa iyo until you arrive to your promised land. Hallelujah. And even si Paul po. Amen. Sabi po doon, sabi ni Pablo, abang siya nasa bilangguan, in everything give thanks, rejoice in the Lord, and I say rejoice in the Lord. Nasa bilangguan, napapasalamat, nasa bilangguan, nagdiriwang. Anong ibig sabihin? Ngayon, nakakulong man kayo sa mga problema ng buhay. Ngayon, nakakulong man kayo sa mga sitwasyon ng buhay. Just give thanks to God. Amen. Just praise His name. Amen. Hallelujah. At tatandaan niyo po, magaganap po sa inyo ang tinatawag po na divine manifestation of the Lord. Hallelujah. Their unwavering faith, resilience, and triumphs remind us of the enduring strength that we can find in God by studying their examples. Kaya basahin natin ang Biblia. Amen. Dahil yung ginawa ni Lord sa kanila ay gagawin din sa atin. Dahil yung Diyos nila ay Diyos natin. We can draw inspiration to face our challenges with courage and determination. Amen. Ano man hinaharap mo ngayon, ano man kalagayan mo ngayon, at ano man ang ating mga pagdadaanan pa. Hallelujah. We have this courage and we have this determination. Kung ginawa niya yung kay Joseph, hallelujah. Hallelujah, na sinaktan at halos patahin. Hallelujah, na bilanggo pa siya, ibinenta pa siya. Talagang wala ng pag-asa. Gagawin din niya sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon dahil sabi nga po, ang Diyos ay walang favoritismo. Amen. God is no respecter of men. Ginawa niya sa mga naunang lingkod niya, gagawin niya din yan sa iyo at sa akin. Hallelujah. Kaya naman sila, they started and they finished strong and victoriously in their life because
of what the Lord has done to their life. Last thing, the 10 powerful keys to walk victoriously daily. Gusto nyo ba na yung parada ng tagumpay mangyari sa buhay nyo na sinabi ng Panginoon? Parang masinsing ulan nabubuhos sa inyo. Pag sinabi pong parada, mahaba yung parada eh. Ano po? So, this is the 10 powerful keys. Ano po? Ano po yun? Number 1, remember His Word. Get God's Word on the situation and spend time to read. Magbasa ka at kapag may pinagdadaanan ka, alalahanin mo yung nabasa mo at sasabihin mo, Panginoon, sinabi mo sa akin, Lord God, that I am blessed and no one can curse me. And spend your time in reading and reading and reading and reading. And then po, mangyayari sa inyo ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit ang mga sinasabi niya sa kanyang mga salita. Amen. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kung pwede, 7 times kayo mag-declare ng Psalms 91, ng Psalms 23, ng Psalms 1. Bakit po 7 times? Eh di 7 times din na mararanasan nyo at matatanggap ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kung may idideklara kayo ay salita ng Lord. Kung may maalala kayo at dapat alalahanin ay ang pangako ng Diyos. Dahil ito na lamang po yung totoo ngayong panahon. Amen. And the Holy Spirit, you know, let the Holy Spirit be your partner. Sasabihin mo sa kanya, Holy Spirit, nalulungkot ako, comfort me. Grabe po ka-comforter ang Holy Spirit. Nung ang anak ko po ay umalis, papuntang Dubai, yung panganay ko, unang hiwalay namin, malayo kagad siya. Talagang grabe po, parang ako'y magkukulap sa sobrang iyak. Sabi ko, Holy Spirit, you are the comforter, comfort me. Alam niyo po, parang pinahid po yung lungkot ko. And then pinalitan niya ako ng joy. Grabe po ang Holy Spirit ka-partner. Pag kayo nagbabasa ng Biblia, Holy Spirit, di ko naiintindihan, ipaunawa mo sa akin. Pag kayo nananalangin, Holy Spirit, ilagay mo sa akin kung anong dapat kong ipanalangin. Pagka kayo po ay pupunta sa mga ministry, kapag kayo may mga kakausapin, Holy Spirit, ikaw po ang magsalita, ikaw magpahayag. Alam niyo po, grabe po ang Holy Spirit. Amen. Sa buhay natin. Siya po yung ating tagapagpaalala, siya po yung ating gabay, tagapagturo. Amen. The name of Jesus. Sabi ng Panginoon, sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Wala nang ibang makapangyarihan pa kundi ang pangalan ng Panginoon. Kaya ano ang sabi niyo po dyan? Call upon the name of the Lord and be saved. Alam niyo po, hallelujah. Kapag tinawag mo na ang pangalan ng Panginoon, alon man yan ay titigil. Amen. Hallelujah. Bundok man yan ay lilipat. Hallelujah. Praise the Lord. Masamang espiritu man yan ay lalayas. Hallelujah. Yan man ay 5 tinapay lang at 2 isda. Kunti na lang ang laman ng rip mo. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Mapupuno uli ang rip mo. Hallelujah. At kapag nakita mo ang wallet mo walang laman, Jesus, nakikita mo to walang laman, lalamanan niya ni Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The blood of Jesus. Sabi niya po sa Exodo, pahiran ninyo ang mga hamba ninyo at pag dumaan niyo ang espiritu ng kamatayan ay maiingatan kayo. Alam niyo po ba, continue to apply the blood of Jesus in your family. Ako po, bago ako aalis, Lord, I apply the blood of Jesus sa sasakyan na ito. I apply the blood of Jesus sa kalsadang ito. I apply the blood of Jesus sa aking mga apo sa bahay namin. I apply the blood of Jesus. At alam niyo po, grabe, makapangyarihan sobra. Amen. Iyan po ang kinatatakutan ng dyablo, ang dugo ni Jesus. Amen. Hallelujah. Know the power of prayers. Kanina, nagpatotoo ang bawat isa. Hindi kayang sambitin ng salita kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na kumikilo sa ating mga panalangin. The more you pray, the more you will receive. Amen? Hallelujah. The more you pray, the more you will become powerful. Hallelujah. The more you pray, the more that your stress, hallelujah, will remove to your life. Hallelujah. Kulang lang po ng panalangin. Amen. Kaya nag-aalala ka, kulang ka ng prayer. Pag marami kang prayer, walang alalahanin. Amen. Bakit? Ang panalangin po ay pagtitiwala. Hallelujah. Ang panalangin po ay paghingi. Ang panalangin po, sabi nga po dyan, ay pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga dyan po, when you work, but when you pray, God works. Anong pipiliin mo? Ikaw ang kumilos? Hallelujah. Limitado lang. Pero pag si Lord po, pag nanalangin ka, God works. Amen? At kapag nanalangin ka, just wait. The Lord is working on it. Hallelujah.
Kaya po sipagin nawa kayo na lalo pa kayong manalangin ng manalangin. At ang Panginoon naman ay sipag na tayo po'y pagpalain ng pagpalain. Sagutin ang sagutin sa ating mga panalangin. Then what's your words? The powerful keys po to walk victoriously. Anong gusto mong ideklara? Sabi ng Panginoon, Numbers 11:28, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila habang ako'y nabubuhay, ano mang marinig ko na sabihin nila ay gagawin ko sa kanila. O, ideklara mo po. Ako nagdeklara po ako sa sarili ko. Sabi ko, tatalino ako, hindi ako tanga, hindi ako bobo. O, from grade 2 po, first honor ako. Hanggang mag-grade 6 ako, valedictorian. Hanggang po ako mag-high school, hanggang ako po ay nag-doctorate, hanggang po ako nag-masteral. Lahat po na excellence award nakuha ko. So, hindi totoo yung mga sumpa. Amen. So, declare it for yourself. Declare it for your children, to your wife. Sabihin mo sa kanya, gagaling ka, hahaba ang buhay mo. Kahit yung grip, pwede mo yung deklarahan. Amen. Huwag kang sabi, wala na, mahirap. Hindi na, wala nang pag-asa. O, dalawa lang ang kapangyarihan ng kaaway at kapangyarihan ng Diyos. Kapag narinig niya ang negatibo, sabihin ng kaaway, akin yan, tatrabahuhin ko yan. Kaya, what's your words? Because there is life and there is death in your words. Amen. Kapag sinabi mo, Panginoon, parating na yan. Panginoon, ibibigay mo na yan. Panginoon, mananagana din kami. Panginoon, matatapos ang kahirapan ito. Matatapos ang kautangan na ito. Panginoon, bless ang mga anak ko. Matalino ang mga anak ko. Papasa ang mga anak ko. Sinong tatrabaho po niyan? Kasi yun ang tinatawag natin si Lord. Kasi kanya yun. Amen? So what's your words? Be very careful. Kung sabi ni Pablo, kung di pakikinabangin, huwag mo na lang salitain. Amen? Manahimik ka na lang. Hallelujah. Praise the Lord. Seek Him and dedicate daily time and living close to Him. Sino po sa inyo yung nauuhaw sa Lord? Para pong tubig na hindi ka mabubuhay ng walang tubig. Subukan mo yung isang taong uhaw na uhaw. Tingnan mo na lang kung gaano siya iinom. Amen? Sana ganun tayo. Sobra tayong uhaw sa Lord. Sobra tayong sabik sa Panginoon. Hallelujah. At katulad ni Isaiah, Lord, here am I. Hallelujah. Ito po ako, Lord. I am giving myself unto you. I am surrendering myself to you. I am surrendering my family to you. Hallelujah. And living close to Him. Amen. Ibig sabihin ng closeness is our intimacy in the Lord. Kaya nga po kayo, pinagre-report ko kayo ng inyong curriculum. Kumusta kayo ang inyong prayer life? Kumusta ang inyong worship life? Kumusta ang inyong reading? Ano po yung intimacy? Anong ibig sabihin? It is not about the intimate relationship we have in the Lord. Pag lagi mong kasama, lagi mong kausap, di ba? Very close ka. Amen po ba? Hallelujah. So, be founded in your intimacy. Recognize His power. Sabi po doon, aba, ay natutulog lamang ang mga alagad, natutulog lamang ang Panginoon. Ang mga alagad ay ginising siya, Panginoon, pang gano'n, natutulog ka pa, ay mawawasak na nga tayo. Hello, sabi ni Lord, ang hina naman ng inyong faith, ang liit naman. So sinaway niya ang hangin. Hello, hindi ba nila naisip na, ay matulog din lang tayo, andito naman si Jesus. So sa buhay po natin, minsan ganun, ano po? Hallelujah. Ano man yung problema, ano man yung pangangailangan, lagi mong kausapin, sabihin mo, may Diyos ako. Amen. Utang, may Diyos ako. Kawalan, may Diyos ako. Karamdaman, may Diyos ako. Problema, may Diyos ako. Amen? So let us recognize the power of God in our life. Hallelujah. And continue to be still. Na ang Panginoon hindi nagbabago, na ang Panginoon nag-iintay lamang. Amen. Na tayo po'y magtiwala ng magtiwala. Hallelujah. Humingi ng humingi. At sabi ng Lord, bibigyan ng bibigyan. Kumatok ng kumatok at bubuksan ng bubuksan. Amen. Hallelujah. So dagdagan ang katok. Amen. Dagdagan po ang paghingi. Dagdagan po ang paghahanap. Dagdagan ang paglapit sa Panginoon. Hallelujah. Turn the problem over to God. Ano ba yung ayaw mong ibigay na problema kay Lord na gusto mo ikaw lang yung laging nag-i-emote? Hello. Gusto mo laging malungkot ka, lagi kang emotional. Ano po, dinidibdib mo lagi yung mga sitwasyon. Huwag mo nang dibdibin, luhurin mo na. Amen. Tuhurin. Tuhurin. Katulad po nung nakita ninyo doon sa akin pong topic, may luha pa siya habang siya nakaluhod. Amen. So lahat, i-turn over natin kay Lord. Maliit na problema o malaking problema, kay Lord yan. Sabi ni Rick Joyner, your problem is not your problem, it is God's problem.
Ang kailangan mo lang magtapat sa Lord. Amen. But about the problem, kay Lord yan ang problema, hindi yan sa iyo. Hallelujah. Ibigay mo na kay Lord lahat, kapatid. Amen. Then rest. Sabi ko nga sa inyo, as you trust God, then you can rest. Kapag nagtiwala ka kay Lord, makakapahinga ka. Ang mga taong may tiwala kay Lord, yun yung mga taong masarap at napakahimbing ng tulog. Hallelujah. Turn over your problem to God. Hallelujah. Praise the Lord. Last thing, begin to praise and worship God for His answers, for the small and little victories. Huwag kang papayag na matutulog ka na hindi ka nagpuri at hindi ka nagpasalamat at hindi ka sumayaw at hindi ka nagdiwang sa mga kasagutan ng Lord sa iyong mga panalangin, maliit man ito o malaki man ito. Hallelujah. Hallelujah. Begin to praise Him. Amen po ba? At sa pagtulog mo, hallelujah, binigay mo na kay Lord lahat ng kabigatan. Sabi po ni David, at sa paggising mo, mag-iintay ka na lamang. From the north, the south, the east, the west, from the land, the seas, and the nations, blessing is coming on your way. Hallelujah. Because the Lord is not yet finished to you. Hindi pa tapos si Lord sa iyong problema. Hindi pa tapos si Lord sa asawa mo. Hindi pa tapos si Lord sa mga anak mo. Hindi pa tapos sa pamilya mo ang Panginoon. Pinufulfill niya pa, kapatid. Hallelujah. It is coming on your way. That's why, ang sabi po ng Panginoon, dahil dyan, magpasalamat ka na. Dahil pagising mo, hallelujah. Sabi ni David, maghihintay ka na lamang ng kasagutan ng Panginoon. Hallelujah. In our conclusion, now stop. No to murmuring. Tama ng reklamo. Amen. Tama ng complain. Tama ng murmuring. Because victory is given. Tagumpay ka na, kapatid. Paniwalaan mo na. Victory is a free gift to you. So change your perspective. Palitan mo yung iniisip mo na kawawa ka, na wala ka, naghihirap ka, na may karamdaman ka, na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Palitan mo lahat yan. May Diyos tayo, malaki ang Diyos natin. Mahal tayo ng Panginoon. Yung ginawa niya sa mga lingkod niya noon, gagawin niya sa atin ngayon. We have the same God. Kung ako po, naghimala sa akin ang Panginoon, amen, hopeless case, and then bigla rin yung doktor din na yun na nagdeklara na hopeless ako, siya din ang nagdeklara, clear ang lahat. Hindi may paliwanag. Amen. Anong ibig sabihin po? Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Pag tumawag ka, diringin ka ni Lord at si Lord gagawa sa iyo ng kamangha-manga. Ano pong ibig sabihin? That even your mind cannot grasp. Ano po, hindi mo halos maubos maisip. Paano nangyari? Basta ang mahalaga, amen, isipin mo na ang Diyos ang may kagagawa noon. Amen, hindi tao, dahil hindi natin kaya. Hallelujah. So push. Anong ibig sabihin ng push? Pray until something happen. Amen. So, kayo po mga prayer warriors, lahat tayo po na mga mananalangin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi tayo titigil dahil ang Diyos hindi rin titigil. Amen. Sa pagkilos niya sa ating mga buhay. Hanggat matanggap natin ang mga kasagutan sa ating mga dalangin. Hallelujah. So, stop, give up mentality. Bawal ang umayaw. Hello. Bawal po ang mag-surrender, ang tumalikod, ang tumigil. Bawal po. Bakit po? Diretso lang, tuloy lang tayo. Bakit? May Diyos naman tayo na kasama-kasama natin araw-araw. Na kahit saan man tayo pumunta, ang sabi ng Panginoon, I will be with you. So do not fear, for I am with you. Sabi ni Lord, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Amen. So huwag kang susuko, kapatid. Huwag kang susuko. Hallelujah. Lumuhod ka. Tuhurin mo, huwag mong dibdibin. Amen. Tama na ang pag-emote. Tama na yan. Magtiwala ka kay Lord at matulog ka na mahimbing ngayon. Bukas, tatanggapin mo ang kasagutan mo sa iyong dalangin. Hallelujah. And then surround yourself with positive people. Ito po, itong platform natin na ito, itong ministry natin na ito, ang sarap po na mag-involve kayo dito. Kasi ito ang ministry na gustong-gusto ko sa lahat ng ministry. Prayer ministry. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, ito yung ministry na mayroong signs, the wonders, and the miracles. Ito yung ministry na open heaven. Ito yung ministry na ang Panginoon ay natatouch. Amen. Ito yung ministry na nagtatouch ng puso ng Panginoon. Hallelujah. So, be with in this ministry. Amen. Mag-invite pa po kayo. Amen. At isama nyo dito. Huwag kayong pupunta doon sa mga negatibong tao.
Huwag kayong pupunta sa mga palaaway. Walang makukuha kayo doon. Mga marites, mga marisol, huwag na kayo doon. Amen. I-break up nyo na yung ganyan. I-delete nyo na sa inyong Facebook yan. Ano po, ako nga ang ginagawa ko niya, nagbablock pa ako eh. Kasi ayoko ng ganong negatibong tao. Amen po ba? Na wala kang ibang maririnig kundi kasiraan ng iba, pananakit ng kapwa, masakit magsalita. Ayoko ng ganyan. Amen. Gusto ko yung mga prayerful na tao, yung mga worshiper na tao. Amen. Yung masasayang mga tao. Hallelujah. Na magbibigay ng kagaanan sa iyong journey sa buhay. Hallelujah. 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 And then some scriptures and basis from His words. Amen po ba? So ito po yon. Ayan. Ito po mga verses nito. Sige po, ipa-plus ko na po sa ating conclusion. Some nations boast of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord. Kung may pinagmamalaki tayo ngayon, kung mayroon tayo ngayon isinisigaw, kung nagsha-shout out tayo ngayon, it is because of the name of the Lord in our life. It is because of what the Lord has done in our life. Hallelujah. Mayroong umaasa sa karuhayang pandigma, mayroong din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit tayo sa kapangyarihan ni Yahweh na ating Diyos, nananalig at tayo po'y umaasang lubos. Hallelujah. Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors. Sigawin natin yan. Ako'y mananagumpay. Ako'y tagumpay na. Hallelujah. Through Him who loves us. Hindi, sabi dito, sa lahat ng ito, tayo ay sigurado, kapatid, yung lahat ng sinabi ko ngayon, sigurado, magtatagumpay tayo sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Sabi ng Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay magagawa ko. Makakaya natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. In this world, you will have trouble or tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa nyo sa akin. Magdaranas kayo ng kapigitayan sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Amen. Tapos na po ang laban sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will, with the temptation also, make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen. May tiwala si Lord na kaya mo yung pinagdadaanan mo na yan. Hallelujah. Sali, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hallelujah. Panalakasin ka naman ng Panginoon. Sapat naman ang lakas at biyaya ng Lord sa iyo. Hallelujah. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Last verse, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya dumaranas sa pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit na sino. Natutokso ang tao kapag siya naaakit, nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Amen. Pero ang sabi ni Lord, after nating mapagtagumpayan yan, meron tayo pong crown of life. Meron tayong gantimpala ng buhay. Sabi po dito, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng iniutos ko sa iyo, amen, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo. Ipipreserve po tayo ng Lord. Itong prayer warrior, ipipreserve to ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ito sabi ng Lord, because my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why
For Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. Lahat po kayo ay magiging sapat. Amen. Hanggang umabot uli ang ika-5 anniversary. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan. Kaya po kanina sabi ni Beverly, dati ganito yung buhay ko. Alam niya ng aking kapatid kung paano naman ako binago ng Lord. Nagtiwala naman siya. Bakit po ito sabi dyan eh? Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo kaya tayo ngayon na bago. Amen. Dahil kay Kristo kaya tayo ngayon ay mapagtagumpay. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kasi palalakasin naman niya tayo. Kutsain, dahil ipagtatanggol niya tayo. Pahirapan, i-raise up tayo ni Lord. Usigin, dahil tayo po ay ipagtatanggol niya at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon sa napakayamang mensahe na ito ng Panginoon at nawa po, panghawakan natin to. No matter what you are now facing, remember Deuteronomy 20 verse 4. The Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Hindi tayo ipapahiya ni Lord, hindi tayo papabayaan ng Lord, hindi tayo abandonahin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, He is going with us. Ano man ang ating dadaanan uli sa parating na taon, amen, kasama natin ang Diyos. Amen. Para tayo po ay bigyan ng pagtatagumpay ng Panginoon. Hallelujah, kapatid. Be sealed with this promise of the Lord in your life. Amen. Ibig sabihin, maging silyado nawa ito sa inyong buhay na ang katagumpayan ay para sa iyo. Tagumpay ka na. And you are sealed with the victory of the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita ngayong oras na ito. Hallelujah. At nawa po ang bawat isa ay napagpala ng ating pong Panginoon. Nalangin tayo uli. Lord, salamat po sa iyo po mga mensahe. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang amin pong samo at dalangin sa iyo at pagpapasalamat. Salamat, Holy Spirit, with the shield of victory. Kami po ay may tatak ng tagumpay sa aming mga buhay. Kaya Lord God, pag nakita ng kaaway ang tatak na yan ng tagumpay sa aming buhay, kami po, Panginoon Lord God, katatakutan. Hallelujah. Katatakutan ng kaaway dahil kami ay may tatak ng pagtagumpay. Thank you, Lord. At sa ilang ang papuri, sa lamang po, Lord God, ang pinakamataas sa kapasalamatan. Salamat, Lord. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Amen.